Ito ang balita ngayon, viral at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balita matapos pigilang magsalita, patahimikin, hinarang at tinanggal pa sa pwesto bilang Vice Chairperson ng committee ang Sagip Party List Representative na si Congressman Rodante Marcoleta ay tila pumalag na at nagsalita na ang INC at mga miyembro na tila dismayado sa ginawang tila panggigipit ngayon ng Kongreso. Tila mukhang hindi na nga makakayanan pa ng mga pamunuan ng Iglesia ni Cristo ang umano'y mga ginagawang kabulastugan ng mga mambabatas sa Kongreso at panggigipit kay Sagip Party List Representative Rodante Marcoleta matapos nilang patahimikin, hinarang, tinanggal sa committee at pinigilang magsalita sa plenary debates ng proposed 6.3 trillion national budget para sa taong 2025. Ayon pa sa inilabas na pahayag online ng ilang mga miyembro ng Iglesia ni Cristo o INC ay tila walang utang na loob ang Pangulo at ang kanyang administrasyon ngayon. INC po kami, hindi na kami nakapagtiis pa, kaya ngayon magsasalita na kami sa publiko. Sobra na talaga ang ginagawang panggigipit nila kay Kong Marcoleta. Hindi na talaga makatao ang ginagawa ng mga mambabatas, laro pa sa sikat ng araw na pera-pera na lang talaga lahat dyan sa Kongreso. Kung hindi ka nila kaalyado, ay babalikan ka talaga at iipitin ka para lang makuha ang gusto nila. Kaya ngayon, kaming mga taga-INC ay tatandaan namin ang lahat na ginagawa ninyong mga kabulastugan dyan sa Kongreso. Hindi naman kayo dyan forever sa posisyon na yan. Kukupas din kayo dyan. Kaya maraming salamat Kong Marcoleta. Ikaw lang talaga ang nag-iisang may tapang na humarap sa mga buhayang galit sa pera at kapangyarihan. Kaming mga INC member ay tahimik lang at nagmamasirabi na talaga ang panggigipit nila kay Marcoleta dahil lang ba kinontra sila at di makaporma sa kanilang mga hearing dahil si Marcoleta lang ang nag-iisang congressman na may paninindigan at hindi nasisilaw sa pera. Wala na talaga to sa hulog si Tamba. Hindi pa nakontento sa pera. Pinatalsik at tinanggal pa talaga si Kong Marcoleta sa committee. Iba na talaga tong Kongreso. Pag hindi kaalyado, tanggal agad. Tatandaan namin lahat ng mga INC ang ginagawa niyong panggugupit at pagnanakaw ng pera ng taong bayan dyan sa Kongreso. May hangganan din ang lahat ng yan. Anko, matatandaan ng 2016 ay binuhat siya ng Iglesia ni Cristo bilang Vice Presidente ni dating Pangulong Duterte at maging itong nasabing 2022 election ay binuhat din siya ng Iglesia ni Cristo dahil nga number 1 sa mga iglesia ang nasabing unity o pagkakaisa na siyang naging plataforma naman ni Vice President Sara Duterte at ng Pangulong Marcos Jr. nung kasagsagan pa ng eleksyon 2022. Ayon pa sa marami sa ating mga kababayan at INC member na bakit tila binabastos umano ng Marcos administration at ng ilang mga mambabatas itong si Congressman Marcoleta. Ayon pa sa mga taga-INC at marami sa ating mga kababayan ay tila hindi ito katanggap-tanggap. Kaya naman ngayon, matapos ang panggigipit at pagtanggal nila kay Kong Marcoleta ay nagkasundo na ng lubusan at nag-usap pa at sabay humarap sa plenary debate ng Kongreso sina Congressman Rodante Marcoleta at Vice President Sara Duterte. Hinga pareho sila ng pinaglalaban at para sa tama, di gaya di umano ng mga buayang mambabatas sa Kongreso na para lang sa pera ang pinaglalaban at ganid pa sa kapangyarihan. Kaya hindi naman mapigilan na magbigay ng kanilang hinaing at komento online ang well-known and veteran political commentator. Ayon pa sa kanilang post online, nagdrama pa talaga sila about transparency and accountability na kesyo kailangang tanungin si BP tungkol sa mga notices of disallowance as if OBP lang ang may NOD. Kaya ayan tuloy, nung pinatawag ni Kong Marcoleta ang ibang mga opisyal na may NOD rin, biglang naalala ni Kong Chua na hindi na pala member yung representante ng Sagip Party List at di pwedeng mag-utos sa committee. Pag vice chairman ka, member ka rin ng committee. Alam nga naman yung vice chair, nagmamando sa mga miyembro pag wala yung chair. Tapos di naman siya member. Pero pwede kang member kahit di ka vice chair. Kaya Chairman Chua, conclusion that Kong Marcoleta's removal as vice chair automatically
i-remove him as a member of the committee is not logical, lalo na wala namang nakalagay o binanggit sa desisyon sa pagpapatanggal kay Marcoleta bilang vice chair na natanggal din siya as a member. Hashtag we deserve better. Di pinagsalita si Marcoleta sa plenary. Ngayon, inalsa ng posisyon sa isang committee. I really hope that Marcoleta, I am praying and hoping that Marcoleta represents the politics of Iglesia ni Cristo right now. I just really hope he is representing the politics of Iglesia ni Cristo. Yeah. If that's the case, parang medyo nabubuhayan ako na mukhang may pag-asa. Ako din. Ako din. Mm-mm. Because Iglesia ni Cristo is a very, very strong political actor Yeah. during national elections. We're not so sure if he's doing it because he's siding with Inday Sara. We know. cannot say that for sure. But Yeah. ako, I am just relieved that Marcoleta is doing the right thing. And that is my demand for Yeah. Marcoleta na please, we want to know where you really stand. And I don't mind if you do not support Inday Sara as long as you're doing the right thing. May paakyat na tayo, si Cor. Hello, Cor. Bago tayo, bago natin panoorin yung video, ayan, pagsalitain muna natin tong mga... Hello. Hello, Cor. Yan. Nakakyat. Go. Wala lang. Di ba yung disallowance? They keep on saying na yung disallowance. Kahit barangay kapitan, yung mga barangay, may mga disallowance. Tagdi 20,000. And then they get to solve it. May mga, alam ko yan, may mga, yung parang mga in-house. Even parang nasusolve lang nila within the accounting office. Mm-hmm. And then, look, di ba, Inday Sara dealing with, how do you say that, millions. But then, I think, di ba? Mm-hmm. Yung Actually, ano yung mga congressman, nagsisponsor yan ng mga nagsisponsor yan ng mga international travel para sa mga barangay captain. Yes, of course. Yung congressman na kataga QC gumagawa niyan. At I'm pretty sure hindi lang siya. Maraming congressman dyan yung mga gustong hawakan yung mga... Why would you do that? Ba't kayo magpapabakasyon grande sa mga barangay officials? Diba? Mm-mm. And then, I was listening to you earlier. I also felt it. I did not finish when Marcoleta left. Sabi ko, oh my God. Grabe. And then, di ba sinasabi ni Stella Kimbo na there wasn't no motion like last. So, not one of you present in there, guys, walang may alam about sa tradition. It needs to be Marcoleta who has to point out. Kasi ayaw ninyo.